Nako, article of impeachment, budol, no, walang ebidensya. 257 na congressman na pumoto para sa impeachment laban kay Sara. Mapapaya yata dito, no? Ibabasura lang, katulad ng Senator Dante Marcoleta nakaraan, in-archive. Walang unconstitutional. Di ba? Possible yan. Ayon kay Atty. Vic Rodriguez. Bakit? Kita nyo naman, bigyan ko example ha, tahimik si Senator Dante Marcoleta tungkol dyan. Hindi siya nagbibigay ng idea, no? Bakit? Ito, example, bigyan ko kayo example. Ano sabi nila? Oh, sabi ni Bongo, kung ano yung ikabubuti ng para sa bayan, sige, sundin natin, walang kampiyan. Okay, bakit? Kasi ganito yan. Itong impeachment laban kay Sara, yung article of impeachment, naglalaman ng mga kaso ni Sara, yung maado dun yung para ma-impeach siya. Eh, ang laman nun, yung kay Madriaga, yung dating na basura, di ba? Eh, yung kay Madriaga, hindi naman malakas yun, affidavit dun, eh. Bakit? Ibig ko pala sabihin, makapag-picture na ng konti, ha? Makapag-picture ng konti, tapos sabihin si Sara, at yung confidential funds, nasa kanya, ginastos daw kuno sa 11 days lang. No? Pwede nang paniwalaan? Asa na matibay na ebidensya? Asa na ang smoking ka na sinasabi nila? Ha? Fishing expedition, no? Pag yan dumating sa Senado, tatanungin ni Senator Dante Marcoleta malamang. Malamang sa malamang. Judge si Senator Dante Marcoleta dahil sa si Amy. Tatanungin niya, saan nang galing yung AMLAC na sinasabi nyo na 6 billion point ano, saan galing to? Paano nyo napasabi na ito ay confidential at ito yung ninakaw ni Sara Kabambayan. Wala sila mapapaliwanag doon. At yung kay Madriaga, sasabihin, Madriaga, sinabi ni Madriaga, confidential fund, ginastos, may sasakyan, may pera sa sasakyan. Tanong, ebidensya, paano katibayan mo na si Sara ginastos yun? Bunga nga lang? Berba lang? Hindi papasayan. Sa kanila, pakiramdam nila yung mga whore, yung 257 mahigit, 200 plus na, yung iba dyan pumirma, nakipirma lang eh. Kasi syempre, takot, baka mapag-initan, wala lang budget, di ba? Yung pumirma dyan, mapapaiyak ngayon. Bakit? Iisipin nila, na-overwhelm lang sila. Kaya pakiramdam nila, lahat ng nangyayari ngayon, sureball na sa impeachment. Pero, ayon kay Vic Rodriguez, madidismiss, no? Pakinggan natin ang katwiran ni Atty. Vic Rodriguez sa kanya dito kung bakit si Sara, budol ang walang matibay na ebidensya. Yung article of impeachment, baka ibasura, i-dismiss lang. Tutungo na po tayo doon sa ranggo ng mga ebidensya o pagpapatunay na kinakailangan. Dahil nabanggit po natin yung rules of court, nandyan yung rules on evidence, nandyan yung rule 133. Ano po ba yung baitang o ranggo ng mga pruweba na kinakailangang gamitin at dapat obserbahan at gamitin ng ating mga senator judges bago sila magdesisyon kung sakaling aabot po ang pagdinig diyan sa trial proper. Akin lamang po ito. Kaya ako may reservation kung sakaling aabot sa trial proper. Bakit? Para po sa akin, dapat i-dismiss forthwith. Bakit? Dapat i-dismiss without unreasonable, without unjustifiable delay itong budol na articles of impeachment na nakabinbin ngayon diyan sa Senado. Budol talaga yan, mga kasama. Budol yan. Pakiramdam lang nila yon. Pakiramdam lang nila yon na si Sara may impeach. Bakit? Di ba sabi ko nga sa inyo, walang ebidensya kay Sara tungkol sa pagpapatibay kay Madriaga. Di ba? Alatang pinag-iinitan si Sara eh. Asan yung pinaka-ebidensya na konkreto talaga na ipapakita mo, di ba? Sa Senado, tingnan mo, sasalain nila yan. Makikita, ewan ko na lang, baski-baski mga pinklawan, pag nakita nyo, walang ebidensya, huwag kayo bumoto ng ano, ha? Baka i-convict nyo si Sara. Di ba? Diyan magkakaalaman yan. Malalaman po natin sa tingin ko, hindi nila gagawin yan. Magiging direksyon ng Senado mamaya pag nag-convene na po sila as an impeachment court. Ano ho? Sino to? Yeah, maganda ito. Si Ana Flori Vega. Okay. So, yan po, malinaw po yan. Para sa akin, maaari pong i-dismiss forthwith itong budol na articles of impeachment na nakabinbin ngayon sa Senado. Mamaya magkukonvene sila bilang impeachment court. Bakit? Unang-una, wala pong probable cause. Alam nating lahat iyon. Patunay po dyan,
pwede bang ang iyong star witness ay isang taong nakakulong ngayon dahil sa kasong kidnapping? Hindi na lamang Ginawang star witness yun. Napakadaling sabihin. Ako, gawin niyo ako star witness sa kakulong ako. Wala na, patap ko na buhay ko eh. Kasi habang buhay kulong ko eh. Gawin niyo ako star witness. Sabihin ko lang may picture kami ni Sarah, magkasama kami yan. At sabihin ko, yung confidential funds, ginastos siya sa 11 days lang. Paniniwalaan na ako, okay, impeach na natin yan. Sila yun eh. Gusto nila impeach si Sarah. Wala tayong magagawa. Eh, gusto nila eh. Pinagkaisa nila si Sarah eh. Di ba? Pero mapapaya sila Junel, yung mga namumuno dyan, si Tabingi, sino ba? Mapapaya lahat sila dyan. Iiyak sila ng dugo dyan pag nabasura yan sa Senator Dante Marcoleta. Pati lang sila One Bull, magkaka-split yan. Ha? Magkaka-split yan, gusto matanggal si Sara. Siyempre, baka nangangarap maging vice president, di ba? Yan, magkaka-split yan mga yan sa horror. po siya basta kaso eh. Pero mo lang sa ICC, magkaka-split sila. What if pa kaya sa impeachment? Kayo naman. Di ba? Magkakaano yan, baka nga sa isang hotel, magkakasama yan eh. Baka sa isang conference room, magkakaibita yan eh. Oh, yeah. Convicted criminal. At ang conviction po niya ay dahil sa kasong kidnapping. Siya po ang star witness ng prosecution ng Committee on Justice. At nakita natin nung inilahad yung kanyang affidavit, butas-butas. Ang dami, halos lahat ay kasinungalingan. Marami nang nagsalita patungkol dyan at marami na rin nagpatunay na hindi totoo. Hindi, isipin mo, yung mga hindi kalaban ni Sara, yung mga attorney, mga abogado, hindi naman prod Sara, nagsasalita, kung mapapanood nyo, yan ay, yung ginawa kay Madriaga dyan, naghahanap lang siya ng butas kay Sara para mapatunayan na magkaroon ng ebidensya kunwari sa pamamagitan ni Madriaga itong impeachment laban kay Sara. Yun ang ginagawa nila eh. Di ba? Yung mga aligasyong linalaman ng kanyang affidavit. Kung doon nakaangkla ang success of the prosecution in prosecuting these articles of impeachment, buwag na po agad iyon. Kaya ako'y naniniwala na dapat i-dismiss forthwith itong budol na articles of impeachment. Why? So that our senators, so that all the government agencies, branches, and instrumentalities can now focus on yung tunay na problema. Labanan natin yung inflation, yung ating very poor and lacking education system or system of education. Labanan natin itong corruption, yung issue ng graft and corruption, yung flood control scam. Labanan natin yan. Labanan natin yung issue ng employment at underemployment at hindi, inuna nila yung impeachment na yan kasi yan ang pinakamahalaga sa buhay nila. Dalawa lang yan, ba't gusto nila ma-impeach si Sara? Sa palit ng mga pink, kaya gusto nila ma-impeach si Sara dahil gusto nila paghihiganti. No? Hindi takot yan mga yan. Hindi takot yan, sumasabay dati yan kay Duterte, di ba? Duterte na, pinklawan na yan eh. Nakaupo na si Pangulo Duterte, pinklawan na yan eh. Sabihin, kaya nila makipagsabayan, di ba, si Triling. Kaya di sila natakot kay Duterte. Kaya ginagawa nila yun kasi alam nila maghihiganti si Duterte, si Sara, pag naupo. Yun ang akakala nila. Eh, hindi naman ganun si Sara eh. Si Digong siguro, oo. Di ba? Pwede pa. Eh, kaya yung mga pinklawan, kung sa hari ng mga pinklawan, yan sila, ayaw nila manalo si Sara, kaya gusto nila ma-impeach. Pero, dun sa hanay ng iba, kaya gusto ma-impeach si Sara, kasi magkakaroon ata ng tiyatsa na tinatawag. Gusto magpatuloy yata yung yung pagka-presidente na charter change yata yun, na dire-diretso lang. 'Di ba? Parang ganoon. Kaya iba nabigyan ng mali-malitang pera. Iniinyatan nila 'yon. employment. Bukod pa yung issue na flood control issue, bukod pa yan. Bonus na lang yan, nalaman talaga eh. 'Di ba? Nalaman kasi sa mga siguro may mga hindi nabigyan, kumakanta. Kaya nalaman yan. Dapat nating tulungan na yung ating mga industriya, yung ating mga manggagawa. Kaya dapat, kung naniniwala, dismiss forthwith itong budol na articles of impeachment. Bukod pa dyan, nakita naman natin yung mga abogado at law school, mga law students na nanonood ngayon. Hindi ba't meron tayong tinatawag na fruit of the poisonous tree doctrine? Hindi mo maaaring gamitin ang sablay na ebidensya at dadalin mo sa korte. Sila pwedeng gamitin yung ganyan na sablay na ebidensya. Kasi
gusto nila ma-impeach si Sara sa HOR. Pero pagdating sa Senado, andyan na yung talagang mataas na talagang andyan na yung magsusuri, hindi lulusot yan, maniwala kayo. Bawal yan, hindi mo pwedeng gamitin yan. Yan ay unconstitutional, that is unlawful, that is invalid, Unconstitutional. that is defective, and cannot be used against the accused, whether it be in the regular courts of law, in the Supreme Court, or in the impeachment court to be convened later today this afternoon. Kanya inunahan ko na po ngayong umaga para po magabayan ko kayo bago po kayo, I'm sure, yung mga propagandist ng mga takam na takam diyan sa pagsisilbi ng ICC warrant na walang jurisdiction at takam na mapatid at matisod nila si Vice President Inday Sara Duterte, lahat po ng pagpapilipit ng katotohanan ay gagawin na naman nila. No? Basa lang po tayo ng iba, ha? Wala. Ito, maganda ito. Ang layo ng pinanggalingan ito. Attorney Vic Rodriguez, Brazil family, always watching from Riyadh, Saudi Arabia. Mabuhay po kayong lahat ng Pilipino na nariyan sa Riyadh, Saudi Arabia. No? So para sa akin, dapat i-dismiss forthwith itong budol na articles of impeachment. Dahil nga po, walang probable cause, yung mga ebidensya at attachment na ginamit ay produkto ng tinatawag nating fruit of poisonous tree. Hindi maaari yung invalid, defective, unlawful, unconstitutional evidence. It cannot be used against the accused in any court of law, including in the impeachment court. At syempre, violation of due process. No? Iba yung articles of impeachment o reklamo, yung impeachment complaint na ipinakita kay VP Inday Sara. Iba yung kanyang sinagot doon sa ginawang hearing sa Committee on Justice. At napakaraming kongresista ang nag-question, bakit 3 minutes lamang? Ewan ko ba, di ba doon nakaraan si Kong ano ba yung Kong Puno? Sabi niya, hindi mo pwedeng gawing fishing expedition paniniwala nila. Pero bakit nag-yes pa rin sila sa boto? Nakapagtataka, bakit nag-yes sila? Mas siguro inuna nila yung takot nila kaysa sa katotohanan. Totoo lang, di ba? Pati yung isa, yung sa kamanggagawa, si Eli San Fernando, nag-yes din siya. Ang katwiran niya, para daw mapakita sa lahat na maging patas na nag-yes siya. Paano mo papakita kahit kagustuhan mo maging patas ang lahat, yung kabila ayaw maging patas? Di ba? Kaya marami nabigyan talaga eh. Hindi ba malinaw doon sa desisyon ng ating Korte Suprema sa kaso ng Duterte versus House of Representatives na dapat yung impeachment, pag yan ay yung impeachment complaint, pag dinala mo sa plenaryo, dapat magkakaroon ng sapat na deliberasyon, sapat na question and answer, sapat na tanungan. Subalit ano ho ang nakita natin? 3 minuto lang ang ibinigay sa bawat mambabatas. Hindi iyon ang tunay makatotohanang deliberasyon na ipinag-utos ng Korte Suprema sa kanilang naging desisyon sa kaso ng Duterte versus House of Representatives. So makikita natin, bukod sa walang probable cause, linabag ang right to due process ng akusado ni Vice President Inday Sara Duterte. At bukod dyan, yung mga ebidensya, ito po ipapasok doon sa tinatawag nating fruit of the poisonous tree doctrine. Yung invalid, defective, unlawful, unconstitutional attachment, evidence, testimonial, or documentary, or object evidence, bawal po iyan. Kaya, tamo ito hindi bias si Atty. Vic Rodriguez dito. Si Atty. Vic Rodriguez, naging executive secretary to ng Pangulong BBM. Yeah? Maraming alam to sa batas. Kumbaga, hindi ito, kung kagaya ng ibang attorney dyan na vlogger, natuto lang sila sa pakikipagsapalaran nila dyan sa mga kalaban nila. Ito, nag-aaral talaga to. No? Katulad ito, kahanan nito sila Senator Dante Marcoleta, alam nila yung batas.
'Di ba? Kaya dito pa lang kay Tony Vic Rodriguez, kung mapapansin natin, dito pa lang makakakuha tayo ng idea eh. Na yung impeachment na yan, mababasura lang ni Senator Marcoleta yan. And dito, pupusta ko. Pupusta ako, mababasura yung impeachment na yan. Maniwala kayo. At dyan, mag-iiyakan lahat ng horror. Natataranta sila, parang isang bulate, inagisa mo ng maraming asin, 1 kilong asin, hindi mo alam kung saan pupunta yung mga yan. Di ba? Para po sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, dapat po ay maging mapagmasid ang ating Senado. Wag na pong sayangin ang pera nating mga Pilipino. Wag nang mag-aksaya ng buwis. Dapat diyan ay i-dismiss forthwith para naman po sa ganun makapagtipid tayo ng taxpayers' money na inyo pong gagastusin pag pinersa ninyong dinggin ang isang budol na impeachment complaint or articles of impeachment na ngayon dahil nakabinbin na, transmitted na at nandyan. Wala silang pakialam kahit matanggal ang Vice President. Wala silang pakialam. Kung sino susunod na Vice President, hindi nila pinag-uusapan kung sino susunod na Vice President. Automatic ata, di ko alam kung si Swanbo lang susunod eh. Wala silang pakialam. Basta ang Pilipinas, matanggal ang Vice President, tapos, tanggalin na yan. Yan ang gusto nila. Wala silang pakialam kahit magkagulo-gulo bansa, magkahirap-hirap. Ang kakapal ng mga pagmumuka, yung sinasahod nila, pera natin. Di ba? Wala silang pakialam. Hindi nila pinagmamalasakitan niya. Gusto nga nila ipahuli sa ICC ba to eh. Bili mo, gastos pa natin papahuli. Wala silang pakialam. Di ba? May naramdaman ba kayo sa kanila, may pagmamalasakit sa kanila? Wala. Wala silang pagmamalasakit. Ang laki-laki, flood control issue, di siya nangingialam. Wala. May pagmamalasakit ba lahat ng mga ibang pinklawan dyan? Iba dyan, may pagmamalasakit? Wala. Maniwala kayo sa akin. May mga flood control sa mga distrito nila. Sigurado walang flood control. Sa 300 plus na congressman at 257 na bumoto, o doon sa 257 na bumoto para impeach si Sara. Tanong, wala ba kayong ghost project sa sa distrito nyo? Ibig sabihin, lahat ng natuklasan 5,500 flood control issue, wala kayo, di kayo kasali, isa doon, hindi kayo kasali. Di ba? Walang flood control si Sandro. Si Martin, wala. Ano yun? Wala na lang. Bulag-bulagan na lang. Impeachment talaga si Sara lahat ang may kasalanan. Di ba? Hindi ko kinakampihan si Sara. Ang sa akin lang, nakapagtataka. Walang ibang problema ang bansa, kundi si Sara lang. Sa Senado. It is a needless suit. It is a sham suit. It is a sham articles of impeachment. And at this point in time, in our history, kung saan lugmok tayo, Tama. inflation rate at 7.2%, GDP at 2.8% for the first quarter, the value of the peso is continuously depreciating. We do not need. Nililihis nila ang issue. Focus sila kay Sara para si Sara ma-impeach daw dahil yung pera nalustay. Yung blood control, walang pinag-uusapan ni Anino, hindi nila pinag-uusapan. Palilipasin nila yung blood control issue, ganito na lang yan. Si Sara, sige, tanggalin sa pagka-vice president, tanggalin na yan. Sige, ando na tayo, sakyan natin gusto nila. And then, pagkatapos ng blood control issue, wala kayo? Tahimik kayo? Di ba? Pinababayaan nyo. Di ba? Ano sambayan ng Pilipino? Ibig sabihin, hindi nila kagustuhan talaga ipagtanggulan sambayan ng Pilipino sa mga kurakot na politiko. Gusto lang talaga nila tanggalin yung isa para may malagay silang isa, maluklok, sigurado hindi makatakbo si Sara sa 2028. Ito na namang budol na impeachment hearing dyan sa Senado. Dapat yan ay i-dismiss forthwith. No? Yan po yung aking personal na pananaw. Pagdating naman po, balik tayo. Para magabayan ko po kayo, alam ko manunood kayo niyan mamaya. Yung standard of proof hierarchy. Ano po ba yung rango ng mga ebidensya? 4 po yan. Anuorin ninyo, tingnan ninyo. Again, ang impeachment court at ang impeachment hearing, ang impeachment trial, yung naririnig po nyo lagi, sui generis. Huwag nyo na pong pasakitin ang ulo ninyo. Ang ibig sabihin lamang ng sui generis, katangi-tangi, walang katulad, walang kahalintulad. Natatangi siya, kakaiba siya. Sarili siya, meron siyang angking karakter. Hindi siya criminal case, hindi siya civil case, hindi siya administrative case. Siya'y katangi-tangi, siya'y sui generis. Magkaganoon pa man, yung right to due process, hindi pwedeng isang tabi. Yung right to equal protection of the laws, hindi pwedeng isang tabi. Dapat yan
ibigay sa nasasakdal. Dapat yan ibigay kay Vice President Inday Sara Duterte. So ano po ba ang ranggo? Ano po ba ang ranggo ng mga ebidensya at pagpapatunay? Ito po yung ranggo o baitang ng mga pagpapatunay. Unang-una, yung proof beyond reasonable doubt. Apat lang naman po ito, maiksi lang po ito. Proof beyond reasonable doubt. Ito yung ibig sabihin lang nito, ito po yung ginagamit na panukat pagdating sa criminal case. Ulitin ko sui generis ang impeachment court. Sui generis ang impeachment complaint. Sui generis ang impeachment process. Ibig sabihin, hindi siya criminal case, hindi siya civil case, hindi siya administrative case. But kaganon pa man, yung ating rules of procedure at yung ating rules of court, ito po ay applicable dito sa gagawing impeachment hearing diyan sa impeachment court. Ano-ano po yung ranggo o baitang ng ebidensya? Lagi ninyong naririnig sa criminal case, hindi ba, yung proof beyond reasonable doubt. Yan ang kinakailangan mong patunayan, yung talagang tiyak ka, nakakasiguro ka, walang kaduda-duda. Pagdating po yan sa criminal case, yung absolute moral certainty of guilt. Kasi ganito yan eh. Kung ito palulusutin ito ng ating kataas-taasan na batas, itong impeachment na to, lilitaw, napakadali pa lang mang-impeach ng isang halal ng gobyerno. Isang halal ng taong bayan. Halimbawa, Vice President man, Senador, or sino mang presidenteng uupo. Napakadali naman pala. Di ba? Hindi totoo lang. Ibig sabihin, ganito ba tayo ngayon? Sa bagay, yung ICC nga gusto nilang talagang palusutin kahit wala sa Pilipinas na 'Di ba? Kahit labag na sa constitutional 'Di ba? Etong impeachment hindi to payagan, baka ibasura lang to kasi sensitive to. Ibig sabihin, pag ito ba lumusot sa kagaya ng kanilang ebidensya, pwede nilang sabihin, paupuin lang kita sa isang, halimbawa, presidente ako, vice president ka, italaga kita bilang DepEd. Tapos pabintangan kita na may kurakot sa DepEd, may mga kurakot na staff doon, pag ipibibintang ko sa'yo. Sabi-sabas magbalabas ako ng isang kriminal na katulad ni Madriaga, titistigo laban sa'yo. Okay na yun, impeach na yun. Ganun na lang yun. Di ba? Absolute moral certainty of guilt. Nakakatiyak ka, kumbinsido ka, sigurado ka na yung nasasakdal ang gumawa nung krimeng ibinibintang. Yan po yung standard of proof or degree required for conviction sa criminal offense. Proof beyond reasonable doubt. Pangalawa, pagdating naman po sa mga special cases, yung issue ng fraud o yung issue ng citizenship, ang ginagamit po dyan yung clear and convincing evidence. Pangalawa sa baitang o hierarchy ng ebidensya, unang-una, proof beyond reasonable doubt. Pangalawa, clear and convincing evidence. Ano naman po yung clear and convincing evidence? Ito po yung high probability that the facts are true. Isipin mo talaga, himay-himay talaga ni Atty. Vic Rodriguez yung sinasabi niya para mas maintindihan natin. High probability that the facts are true. Sa Tagalog, mataas po yung posibilidad. Mataas yung posibilidad na yung linahad mong facts ay pawang katotohanan lamang. High probability that the facts are true. Mas mababang uri po ito doon sa nauna nating diskurso, yung proof beyond reasonable doubt. Doon dapat nakakatiyak ka. Sure na sure ka. Sigurado ka, walang duda. Yan po yung proof beyond reasonable doubt. Ang next po sa hierarchy, yung clear and convincing evidence. Yan po yung high probability that the facts are true. Yung malamang sa hindi, tama yung inilalahad nung nagko-complain. No? Yung pangatlo sa ating baitang, yung preponderance of evidence. Kung yung isa, yung clear and convincing, mataas ang posibilidad. Pagdating po sa preponderance of evidence, usually ito po yung sukatan na ginagamit sa civil case. Talagang grabe, no? First time na history ng Pilipinas na nagtulong-tulong ang mga congressman para patalsikin si Sara. First time to na nangyayari na talagang ayaw nilang maupo yung tao. Ayaw nilang paupuin. Politika to, politika.
Hindi na, kasi alam nyo bakit kung politika? Anya, hindi politika yan. Si Sara palalagutin namin kasi nagdakaw. Eh kung politiko, hindi pala politika to, nagdakaw si Sara, bakit yung flood control issue, nagdakaw din naman? Ano to? Oh, ngayon sabihin mo hindi politika at sabihin mo politika ano? Politika to kasi kung di politika to, yung mga lahat ng ahensya ng gobyerno, iimbestigahan nyo kung ano man may confidential funds yung isa, iimbestigahan nyo rin niya para pare-parehas. Sasabihin mo hindi to politika? Politika to kahit ansa mo pa kahit sa ibang bansa pa para ikwento mo sa ibang bansa tong sitwasyon na to. Sasabihin nila ay naku politika lang, mumulitika yan. Meron ba naman na si Sara lang iimbestigahan mo? 'Di ba? Ang liit-liit pa. O sige, magnanakaw na si Sara. Ang liit-liit ng ninakaw niya. Halimbawa lang, kumpara sa ninakaw ng trilyon, tapos tahimik ka. Yung nakakapikon eh. Yung nakakapikon mga kaibigan eh. Pasensya na kayo ah. Ano lang eh, ako style na natin to pinapaliwanag ko sa inyo para mas maintindihan nyo. May emotion tayo. Kailangan mas ma-absorb nyo yung sinasabi ko para with emotion. Di ba? Imagine ninyo, tama ba yun? Si Sara lang? Si Sara lang, eto lang, wala nang iba. Huwag na tayo lumingon sa iba. Hayaan mo, wala nang korupsyon yung iba. Ganun ba yun? Yung preponderance of evidence. Yung preponderance of evidence, sa Tagalog pa, ito po'y tikas at abilidad na ng abogado. Ibig sabihin, yung ebidensyang ipapakita mo ay higit na superior o mas maganda o mas kakumbinsi-binsi, mas kaaya-aya kesa doon sa ipinakikita or ipinakita ng iyong katunggali. Kaya kung kanina, wala tayong debate doon sa proof beyond reasonable doubt. Alam nyo na yan. Kailangan nakakatiyak ka. Kailangan sigurado ka. Kailangan wala kang duda na yung ebidensyang ipinakita enough to convict the accused by using the proof beyond reasonable doubt degree pagdating sa criminal case. Pagdating naman sa special case, yung clear and convincing evidence. Nandito na po tayo sa pangatlo, yung preponderance of evidence. Dito, tikas at abilidad na ng iyong abogado ikumbinsihin ang korte. In this case, pinag-uusapan natin impeachment, yung pagkumbinsi niya sa ating mga senator judges na merong superior weight of evidence yung kanyang ipinakikitang ebidensya, whether that be testimonial, object, or documentary. Or pati mga objection niya, talagang mapapakita niya dahil sa kanyang tikas at galing, yung kanyang pinakikita na kumbinsi niya, mas maganda yung kanyang ebidensya kaysa sa ebidensya ng prosecution. And finally, yung pinakamababa, doon sa baitang o hierarchy o rango ng pagpapatunay, yung substantial evidence. Yung substantial evidence, ito po'y ginagamit sa mga labor cases, sa administrative case. Yung kaso ng mga pulis, halimbawa, diyan sa Napolcom, ang kinakailangan diyan substantial evidence. Dahil pagka sila may kasong kriminal, sa korte yan, proof beyond reasonable doubt. So, kita natin dito na apat na uri or baitang or hierarchy, rango ng ebidensya. Unang-una, proof beyond reasonable doubt, ginagamit sa criminal case or cases. Pangalawa dyan, clear and convincing evidence, ginagamit sa mga special case. Pangatlo, sa rango, ay yung preponderance of evidence. Ginagamit na sukatan at batayan ito sa civil case. At panghuli, yung pinakamababa, yung substantial evidence. Ito yung apat na rango ng pagpapatunay o ebidensya pagdating sa pagdinig. Tamo, yan ba, ginamit ba yan dyan? Ginamit ba ng mga crocs yan? Hindi. Basta paupuin mo lang dyan, kami na bahala. Basta Madriaga, paniniwalaan namin yan. Di ba? Ang kaso. Ito po ay sa criminal, sa special case, civil case, at administrative or labor case. Bakit mahalaga na dinidiskurso natin ito? Para po hindi kayo mabudol. Tama. Hindi ng mailigaw. mga propagandista ng mga pabor dito sa huwad na impeachment laban sa nasasakdal. Yan po yung standard of proof, hierarchy, rango ng mga ebidensya. Proof beyond reasonable doubt, clear and convincing evidence, preponderance of evidence, and substantial evidence. Okay, maraming salamat po sa inyo dito talaga hinimay-himay ni Atty. Vic Rodriguez sa atin lahat na kung ano tong pagkakalatag ni Atty. Vic Rodriguez, ganito rin gagawin nila Senator Dante Marcoleta at nila Alan Peter Cayetano
Kaya yan sila De Lima, sino ba yung mga yan? Si Saldana, si Jokno, yung mga ganyan. Tignan natin, labanan to ng ng katatagan ng kaalaman Mapapayaya, mag-iiyakan na. No? Mag-iiyakan lahat ng bumoto, di ba? Hindi, totoo lang. Abang-abang tayo, tignan nyo. Pag nag-iyakan sila at si Senator Peter Cayetano pa at wala naghudas sa kakampi niya at siya pa ang Senate President, tapos biglang flood control, panalo si Sara, tapos biglang flood control, huli big fish, boom! Stress na stress. Tama si Dr. Eric Mata Eric Mata ba yon? Dr. Mata? Oh, tama siya Anong sabi niya? Stress reliever ng mga DDS ang ngayon yung sitwasyon ngayon. Bakit? Una-una, SP nakaupo na, asartalo na sila, mga pinklawan, di na mapakali. Nag-iiyakan na nga sila Di ba? Kung ito, ma-dismiss pa, unconstitutional. Halimbawa ito, mabasura ni Senator Marcoleta at iba pa. Asartalo na. Pati mali-mali na matutuklasan na at may makukulong pa, may makakasuhan pa. Asartalo. Tapos, in the same, sa pagkakataon, 2027, 2028, manalo si Sara, naku, asartalo lahat. Sana abangan natin lahat yun yung pagkakataon na yun. No? Okay, maraming salamat. Nabusog ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at isang makabuluhan talakayan na naman. Isang masustasyang pag-uusap. Ingat lagi kayo. Salamat, Atty. Vic Rodriguez, sa paghihimay-himay mo sa mga batas at dapat hindi ito budol at dapat ito ay naaayon sa batas at nasa due process. Hindi katulad ng ginagawa nila, fishing expedition. Paalam sa inyong lahat.